Yan po ay isang recommendation lang, no? Yan pa ay pag-aaralan din ng ating DOJ. At from there, malalaman po natin kung ano talaga ang magiging kaso kung meron man, no? Ngunit at the end, sabi ko nga, kami po ay nagpapasalamat at natigil na yung public hearing na yan. Palagay niyo ba naging patas sa Quadcom sa pagkatawag sa inyo? Well, hindi po siguro sa akin lang. Nakita naman po natin, no, kung ano yung gusto nilang marinig, yun ang dapat sabihin ng mga resource person. At hindi lang naman po tayo ang nakakakita, marami pong bumabatikos na kung saan ang gusto lang naman nilang marinig talaga, yun ang dapat sabihin. At madalas yung mga resource person ay nakukontempt pag ayaw yung kanilang mga sagot. Yung treatment po sa mga kabarong ninyo at saka other class po ninyo? Well, nakita naman po talaga natin, no, kung paano po talaga tinitreat yung mga resource persons, no? At actually, yun pa nakakalungkot na kung saan dapat po ang ating Congress actually, yan po ang talagang protector of the citizens of the Filipino citizen actually, no, and the protector of our constitution, no. Nakakalungkot pong nakikita, sabi ko nga, kapag meron pong sumasagot na mga pulis natin o mga resource person diyan na pag ayaw nila yung sagot, nako-contempt agad, no. Ito nga hong huli, parang itong dalawang senior, si retired General Wilkins Villanueva, meron po yatang contempt at meron siyang warrant of arrest. Palagay niyo ba naging matagumpay ang ilalaban kontra droga ni dating Pangulo Duterte? Well, hindi po tayo nagsasabi niyan. Marami po nagsasabi ng mga mamamayan natin diyan, no. I think majority or madalas po nating naririnig, lalo po ngayon na tayo lumalabas sa iba't ibang mga lugar, sa iba't mga sulok ng ating syudad, marami pa rin po ang nagsasabi sa atin. Hindi po ako ang nagsasabi niyan, kung hindi yung mamamayan na mas feeling safe sila nung panahon po nung dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at lalo na po nung kasagsagan ng war on drugs.